kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan, basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umamin na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ng kahol ng kahol? Sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Nauunawaan nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi, o pagkubli ang congressman. Kahol daw kayo ng kahol eh. Alam ko yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Yung Maligit pero na aso, pero maingay. Yun, alam ko, kahol ng kahol yun. Paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-i-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang. Kung hindi kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin na. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa ng maliit na bahay, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Pero yan, nandiyan dyan na yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. Hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Ako nga, bisan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng kongreso. Para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila nasa hall, congress. Kaya nila mang-api ng mga individual. Naalala nyo ba, na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi pagawa ng congressman. Special child mukhang special child itong ilang congressman natin So anyway, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Shout out sa iyaking congressman. Yan mga nakakuha lang kayo ng katapat. Pero tingin ko marami na nagsisisi. May nagsasabing congressman. Kaya lang, kayo ba? Gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aproba mo ba yun? Unang-una, tama rin siya. Tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, gusto yung ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. Ito, distrito, pagitan ng 3rd District at 4th District. Kinansel ako to. Dito ko yata in-announce yun Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Aprobado. Pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. Ito yung di masalang. Bakit kailangan humingi ng permiso? Kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan, isasara yung tulay Hindi ngayon magugulat ang taong bayan. Tanong, ikabubuti ba to ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo.
Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang binayarang buwis o what you call contractor tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. Kasi alam mo yung manloloko, lawyer, sorry. Ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. Politika lang ang pag-uusapan. Kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply, o binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis, o legal ngayon. Di ba? Kung politika at politika, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Maban nga tayo, outsider eh. Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwede pa sinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobolang ngayon. Iyakin. Kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Kayo yung kahul ng kahul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. O tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawang DPWH. Ako nanonood ako nung Senate hearing. Ewan ko ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing. Unti-unti na nabibisto yung yung mga congressman. Mga naging contractor. Anong bagong word nila? Contractor. 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 Malay mo meron niya sa Maynila. Kasi yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pirepresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yup. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahat natin yan. May oras ako para dyan.